So yon mga boss, Raymond DIY nga pala muling nagbabalik sa inyo mga boss para muling magbahagi ng konting kaalaman about dito sa ating hawak-hawak ngayon na push locking switch. Yan. So ito pong switch na to ay 4-pin na merong kasamang or merong built-in na LED sa kanya, no? So kapag binuhay natin to or kinabitan natin ng source, nagkakaroon so ng indicator na LED para malaman natin kung buhay siya at gumagana. So marami nagtatanong dito mga boss at may nag-request sa atin, paano daw ba yung wiring diagram nito or paano ito gamitin. So i-explain ko sa inyo mga boss para magkaroon kayo ng idea, at kung gusto nyo gumamit ng ganitong klase ng switch ay magagawa nyo ng mabilisan mga boss. So yan. So dito mga boss, itong switch na to ay mayroong rated voltage na 3 to 6 volts. So ibig sabihin, gagana yung ilaw niya kapag meron kayong supply na 3 hanggang 6 volts lamang. So huwag kayong lalampas ng 6 volts. Kapag nag-input kayo ng 7 volts pataas, pwedeng mapundi yung ilaw nito. So yun ang tatandaan nyo mga boss ha. At kung bibili kayo ng ganitong klase, kung gusto nyo ng 12 volts, meron niyang klase ng 12 volts mga boss. So piliin o check nyo lang dun sa specification na bibilhin niyo at hanapin nyo yung tugma na voltage based dun sa gagawin ninyo, no? So yun mga boss. So tara, dumako na tayo sa connection ito. So dito meron tayong pagtetestingan. So i-actual natin yan mga boss para mas maunawaan at makita ninyo, no? So dito sa ating switch, yan, meron yung 4 na wire. Yan, dito. Tapos yung ating bulb na tetestingin, yan. So 3 volts to mga boss, 3.7 volts na 5 watts. Tapos ang ating battery na gagamitin ay isang 32700 na LiPo4 battery. So dito sa specs na sa diagram naman ito sa likod mga boss, or doon sa kanyang nakasulat sa likod. So kung makikita ninyo, yung 4 na pin na yan, yan. So itong nasa taas at nasa baba ay positive at negative. So mayroon po yung sign dyan. So susundan nyo lang yan. So positive yung taas, negative yung ibaba. Tapos yung 2 pin naman sa gilid ay yan yung kanyang pinakang switch. So normally open and normally close yan. So yan. So ito yung magko-contact. So kapag hindi pa siya naka-on, so wala pang connection itong dalawa. Ito, tapos ito. So hindi pa sila magka-connect. Pero pag switch on natin yan. So connected na po itong 2 pin. So tara, pakita ko sa inyo, testerin natin. Kuha tayo ng tester, iset natin sa continuity. Yan. So naka-continuity tayo. Yan. So ulitin ko, itong dalawa, ang positive at negative, ay para sa source natin yan, para umilaw itong ating LED, no? Tapos yung pinakang switch niya ay itong 2 nasa gilid. So testerin natin. So naka-buzzer tayo. Yung 2 gilid, so nakapatay pa po yung ating switch mga boss ha. So pag tinester natin yan, so wala tayong makukuhang reading or buzzer kasi naka-open pa nga po yan. Yan. So hindi pa siya naka-switch. So kapag sinitch on natin yan. So magkakaroon na po ng reading yung 2 pin na yon na nasa gilid. Yan, ito. Tapos ito, pakinggan nyo. Yun. So nag-buzzer, connected na po kasi sila pag naka-switch on. Yan. Ngayon, i-actual naman natin mga boss. So gagamit tayo ng ilaw para actual nating mabuhay. Yan. So dito. Pero bago natin i-actual yan, meron akong papakita sa inyong diagram. So 2 connection kasi ang pwede nating gawin sa ganitong klase ng switch. Yan, tandaan nyo po ha, 2 klase ng connection. So kung meron pang alam kayo na iba pang klase ng connection, ay pwede nyo i-comment sa comment section yung connection na alam nyo. Pero ipapakita ko 2 connection lang mga boss ha. So set muna natin at dumako tayo sa ating napakagandang connection diagram. Ayan. So ito yung ilaw natin, yung battery, tapos ito yung pinakang switch natin. So medyo nilakihan ko siya ng drawing, ano. Ayan. Tapos yung mapapansin nyo, ayan, naka-orient yan, naka-orientation, yan, positive yung ibabaw, negative yung ilalim, tapos yung 2 gilid ay yung normally open natin na magko-connect sa switch. So pag sinundan natin yan, susundan lang natin mga boss yung ganitong diagram, no. So from positive ng ilaw pumunta or nakakonect sa ating battery, positive. Tapos yung positive nung ating switch na LED positive ay connected din
So tatlo silang magkakakonek, ano? Yung battery positive, battery ng ilaw, at yung positive ng ating switch ay connected sa isa't isa. Yan, connected po yan, tatlo na yan. Yan. Tapos next naman natin ay yung negative. So yung negative natin ng ilaw ay pumunta dun sa isang paa nung ating switch, which is yung normally open. So dito yan mga boss, ha. Yan, dito sa gilid na to. Ito. Yan, dito yan pumunta. So ito yan. Tapos yung kabilang wire naman, itong kabilang wire ay pumunta dito sa ilalim ng negative. So yung negative at itong kabilang side ay magka-connected, ano? Connected yan. Tapos itong dalawa na to na connected sa isa't isa ay connected din dapat sa battery natin. Yan. So silang tatlo, negative, at yung normally open natin na isang switch ay connected. So silang tatlo connected. Yan. So kapag binuhay natin to, iilaw yon. Pero dahil ganito yung connection natin, makikita natin na itong ilaw nitong ating switch ay laging nakabuhay. Yes po, lagi siya nakabuhay sa ganitong connection. So tara, i-actual natin. Yan. So sundan natin yung connection diagram. Yan. Yan, set natin. Tapos pag sunod-sunod din natin, ano? So kunin natin lahat ng positive. So positive ng switch, positive ng ilaw. Tapos yung positive ng battery. Ayan, kung makikita nyo lahat ng positive magkakonekta. So pag kukonekin natin yan dyan. Yan. Yan. So connected na siya. Ngayon, ang next natin, kukunin natin yung negative ng ilaw at i-connect natin dun sa kabilang paa nung ating, so ganitong orientation, nasa ibabaw yung positive. Kukunin natin itong nasa gilid na to. Ito. Yan, nasa gilid ito. Kukunin natin. Tapos i-connect natin dun sa ilaw. Yan, positive, negative ng ilaw. Yan. Tapos yung negative na dalawa na nasa gilid, ayan, ito nasa ilalim. Tapos itong nasa dalawang gilid na to ay connected sa isa't isa. Yan, connected. Tapos ito, i-connect din natin sa negative ng ating battery. So pag dinikit natin ito, yan, kung mapapansin nyo yung ating LED nung ating switch ay nakailaw na. Kahit naka-off pa yung ating ilaw, no? So kapag binuhay natin ito, switch natin, tsaka pala mabubuhay yung ating ilaw. So pag pinatay natin, mamatay yung ilaw, pero yung ating switch ay nakabuhay pa rin yung kanyang LED indicator. So ganyan po yung connection dun sa una nating diagram. Yan, tandaan nyo mga boss, ha. Yan. Kung gusto nyo na nakabuhay lagi yung inyong mga switch, yung light indicator ng inyong switch, pwede nyo gawin yung ganitong connection. Yan, yung ganyan. Yan. Yan. So ngayon, yung pangalawa namang connection ng ituturo ko sa inyo. Yan. So disassemble natin ulit. Alisin natin itong mga connection nya. Yan. So yan, pakalas na lahat. Ngayon, dumako tayo dun sa pangalawang connection natin, which is ito naman. Yan. So dito naman mga boss, sa connection na to, hindi natin or hindi iilaw yung indicator ng ating switch hanggat hindi natin binubuhay. So naka-off siya kahit nakakabit sa ating system. Pag binuhay natin yung ating switch at binuhay natin yung ilaw, so sabay silang mabubuhay. So yon yung diagram na to mga boss. So ganoon naman ang explanation yan. Or paano naman yung explanation yan. So same pa rin dun sa una natin, yung lahat ng positive, positive ng battery, positive ng LED, at positive ng ating switch ay magkakasama or connected sa isa't isa. So ang next naman natin, yung negative ng ilaw at yung kabilang side ng ating normally open na switch, tapos yung negative ng LED ay magkakasama. Ayan o. So yan tatlo naman ang magkakasama. Tapos yung ating isang paa ng ating normally open na switch, which is yung nasa gilid, ay connected naman dun sa ating battery, no? Yan. So tara, pag-connectin na natin at gawin natin sa actual. Yan. So kunin ulit natin yung ating ilaw, tapos dun sa ating switch. Yan, positive to positive, unahin natin. Yan, positive to positive. Positive to positive. Tapos yung positive ng ating battery, i-connect ulit natin dito. Yan. Tapos medyo bumubuka. Yan. Tapos sundan natin yung negative ng ating ilaw
Tapos yung nasa left side ng ating switch, ayan ito. So naka-orient ulit yung ating same sa position nito. So nasa ibabaw yung positive. So yung nasa gilid, kukunin natin itong wire na to, ito. Yan. Tapos yung nasa ilalim na wire, which is yung negative ng ating switch, yan, pagkukunikin natin. So yung nasa left side ng switch, tapos yung negative ng ating switch, tapos negative ng ating ilaw ay pagsasama-samahin natin. Yan, tatlo. Yan. Tapos itong nasa ilalim naman natin, itong nasa gilid nasa gilid ng ating switch ay i-connect natin sa ating battery. Yan, negative ng ating battery. So i-connect natin. Yun. So naka-connect na, no. So kung mapapansin nyo, walang ilaw yung ating switch, no. Hindi gumagana yung kanyang indication. So gagana yan mga boss kapag binuhay natin siya. So tingnan nyo ha. Ayun. So sabay siya nung ilaw. Yan. So ganyan siya. Pag pinatay natin, patay din. Pag binuhay natin, mag-iilaw din siya. So, ganyan po yung pangalawa nating connection. So, alin ang mas gusto nyo mga boss? Yung normally na naka-open, yung indication ng switch, or yung ganito, nasabay siya, kapag binuhay natin, mabubuhay din yung ating indication ng ating switch, no? So, yun lang mga boss. Sana po ay naunawaan ninyo at naintindihan ninyo yung ating explanation kung paano maggumawa at gamitin itong ganitong klase ng switch na may 4 pin at merong indicator sa kanyang switch, no? So, yun lang mga boss. At itong ating diagram ay popost ko din para kung sakasakaling gusto ninyong gayahin or gusto nyo i-save, ay masisave nyo para sa mga susunod nyong DIY project ay meron kayong gayahan, ano? So yun lang mga boss, at kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video mga boss, mag-follow lang kayo dyan sa aking page at paki-like and share na rin itong ating video para lagi kayong updated sa mga susunod nating tutorial video. So yun lang mga boss, maraming salamat.